na God has a purpose for you. Because God has designed you specifically. So, mayroong direction po dapat ang mga buhay natin. So, pagkakapili at pagkakahirap sa ng Panginoon, may purpose. At ang purpose na yon ay mahayag sa iyo, sa ating buhay, sa ating grupo, sa ating simbahan, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Good morning, church! Good morning! Nakita niyo po, maraming pagbabago po ang inilalagay ng Panginoon sa ating simbahan. We thank God for that wonderful digital clock. Alam niyo, mabilis talaga sumagot ang Panginoon. Challenge lang tayo ni ni Pastora Joyce, and then somebody message me, Pastor, ako lang po bahala sa digital clock. Kaya lang pa, ang prayer niya, sana Lord, huwag mag-doble. Okay lang yung pagka meron doon, lalagyan din natin dito, lalagyan din natin doon. Akala ko, pati sa comfort. Alam natin kung anong oras na. So it's already 10:57, I only have 30 minutes. So, i-compress natin lahat. Yesterday, we have a wonderful time to those who are here with us in our prayer and praise celebration. God is good! Amen! All the time! God is good! God is good. Napakabuti po ng Panginoon. And truly indeed, our John 15 chapter is a very alive po sa atin as a church. Na tinuturuan tayo talaga ng Panginoon na magpatuloy na manatili sa isang buhay na Diyos. Na siyang source ng ating lahat ng mga pangangailangan. Amen. And today, God had impressed this message to me for the last 2 Sundays. Ako po ngayon ang tumatayo sa ating kalagitnaan. Pastor Henry now is in Ilocos kasi meron silang 50th year ng kanilang high school reunion. So, meron silang celebration doon. But today, we are celebrating the goodness of God. Hayaan mo lang, Joyce. Paglaki niya, singer talaga. Hayaan mo lang siya. Okay? Ganyan-ganyan din si Josh Numali, tama? Matayo pa nga dito sa harapan ko eh. Hayaan mo lang. Para mas lalo niyo ma-feel yung stage. Para soon, they will be the one who will be standing here. Nakita niyo naman, si Ate Casey is now in the backup singer. So, konting forward na lang siya nga sa gitna. Tatabi na yung mga ate nila. Natatapas siya, lalaki ng mga ate. John 15:16. Tatalo na tayo dun sa John 15:16. This because God is now through with all the things na napag-aralan natin sa John 1 hanggang John 12. Na tayo ay, kumbisido na tayo lahat, tama? That we are all part of the true vine. Amen? True branch. True vine muna, tayo yung mga branch. Okay, kumbisido na lahat. Amen. Okay? That we are attached to the true vine and that is Jesus. Which means, sabi ng Lord, kapag wala ka sa true vine, you can do nothing. And indeed, it's true. Na kapag tayo ay wala sa great source, yung lagi tayong lacking. Kaya nga yung tama po yung Psalms 23, sinabi ni David, no? The Lord is my shepherd. I lack nothing. The other way around. Hindi siya nagkukulang. Lagi siyang overflow. Dahil kilala niya yung shepherd niya. At totoo naman ang trabaho po ng shepherd is to lead you to the right path. Kasi yung sheep po, ikaw, na katulad mo at katulad ko, mga tumpang ligaw, no, lagi po yung naghahanap o lagi po yung kung saan pumupunta. Pero ang maganda po dito, ang sheep, alam niya yung boses ng shepherd. Kaya kung pupunta po kayo sa may mga nag-aalaga ng mga sheep, ay alam niya yung boses ng pastol niya. Hindi po katulad ng mga kambing, pasaway. Okay? Pero hindi po yun ang ating topic ngayon. Our topic for today is John 15:16. Okay? Sabay-sabay nating basahin. Meron ba tayo yan? Meron. Parang kailangan na natin palitan yung ating computer yan. Ang bagal no? So, babasahin ko.
Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Amen. There are two words na bibigyan ko ng emphasis po sa umagang ito. The word choose and appointed. Ang Diyos, si Jesus mismo po ang nagsasalita dito. No? Sabi niya sa mga disipulo niya, hindi ikaw ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo. At, ano sabi? Appointed. In Tagalog ay humirang. Meron ba Tagalog tayo? Nalagay ko ba? Sige nga, sabi natin. Wow, nalita naman. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ayan. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili. Manatili ano? Ang mga bunga. Sige, tapusin natin. Ayaw? Oh my God. Thanks the Lord. At manatili. Manay ba na tayo? Yan na. Manatili ang inyong Manatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa akin, pangalan na ibibigay ko sa inyo. So today, God have already chosen you and appointed you. That's our theme for today. Chosen and appointed. So sabihin mo sa katabi mo, to your left, you are chosen and appointed by God. To your right, you are chosen and appointed by God. Amen. And hindi po nagkamali ang Panginoon na we are called to be part of this church. And being part of this church, our mandate for 2025, na hindi lamang manatili at mamunga na marami, at mamunga pa ng mas marami, kundi higit sa lahat, yung pagpili ng Panginoon bilang ikaw ay part ng kanyang branch or part ng kanyang puno bilang mga branches, and surely, tayo po ay mamunga. Amen. Yun po yung talagang natural na mangyayari sa atin because we are connected to the true vine, and that is Jesus. So if you disconnect yourself to Jesus, you're disconnecting all the benefits na pwede mong tanggapin. But thanks be to God, you are here this morning, you are listening to me even sa ating online, you are saying that I am always connected to the true vine, and that is Jesus. Amen. But more than that, no, your connection mo, ay may purpose po ang Panginoon, kaya nga purposeful branch last week, right? Na hindi ka lamang naka-attach para nandun ka lang, wala lang, silbi. Hindi ka Christmas tree. Amen? Decoration. Hindi ka decoration, hindi ka artificial plant. You have life. At dahil ikaw may buhay, meron kang purpose. Amen. So, tell to your seatmate, may purpose ka. Amen. So, purpose mo mamunga. Paano ka mamunga? Kailangan mong laging nakakabit sa source. And the source is our Lord Jesus Christ. Now that you understand that you are a purposeful branch, at ikaw ay mamumunga, at ang bunga niyan ay dadami, at mas marami, at dahil doon, ang sabi ng Panginoon, so that you may, sabi dito sa verse 12, na mag-umapaw ang kanyang kaligayahang kagalakan, and that they may know that you are my disciples. Tama ba yan? Nabasa niyo sa verse 12? At sinigurado na ng Panginoon. Binigyan niya ng diin. Kaya nga ito po ang ating tatalakayin sa umagang ito, John 15:16, that you are chosen and appointed by God. When you say you are chosen and appointed by God, you have a role. Tama ba? Hindi pwedeng pinili ka lang tapos diyan ka sa isang tabi. Kundi pinili ka at hinirang.
pinili at hinira, which means you have a purpose. Amen. Paano malalaman na God has a purpose for you? Because God has designed you specifically. That's why in our church, we are now moving forward. Nagkaroon po tayo ng General Assembly. Now, we are moving forward to place you in your rightful place, sa right branch. Tama? Amen. In a government, meron 3 branches, di ba? Judicial, legislative, and executive. Executive, yung mga presidente. Judicial, yung mga nasa Supreme Court. Yes. Legislative, yung mga gumagawa ng batas. They have their own role. No, kaya nga may 3 bahagi ng branch ang ating gobyerno. Sa ating simbahan, meron din gustong gawin ng Panginoon. That's why you need to know that you are being chosen and being appointed by God for a purpose. Amen. That's why in a church, there are pastors, there are Sunday school teachers, there are admin, no, ministry, at merong mga music ministry. And thanks be to God, God wants us to put in that proper place or in that proper branch para ikaw ay lalong mamunga. Amen. So, in the next few months, ay marami pong gagawin sa atin ng Panginoon. That's why, para malaman mo kung paano ka pinipili at inihiram ng Panginoon, God has designed you specifically. The other one is God has chosen your life for a direction. So, meron direction po dapat ang mga buhay natin. Amen? Na kung saan, sa panahong ito, ay ganito ang role mo. Kasi lahat naman tayo, hindi na nanatiling mga anak. Of course, anak pa, buhay pa yung mga bulan natin, anak tayo ng mga bulan in the natural. No? Hindi lahat tayo nananatiling mga estudyante. Lahat po tayo hindi na nanatiling baby. Except for those name is baby. Tama ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, ibig sabihin, yung ating spiritual life ay hindi tayo nananatiling mga babies. Okay? And then, number 3, God has, ano ba to? Sulat ko to Sulat, Dr. Mark. God has preserved you, yun. So, God has preserved you when you thought you wouldn't make it. God has given you assurance of your position in Christ. And God wants you to be productive and successful in every aspect of your life. Amen. So, pagkakapili at pagkakahirap sa inyo ng Panginoon, may purpose. At ang purpose na yon ay mahayag sa iyo, sa ating buhay, sa ating grupo, sa ating simbahan, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. No, hindi lamang po dito sa simbahan natin, kundi sa ating pong mga pinupuntahan o mga lugar na kung saan pinadadala tayo ng ating Panginoon. Now, nabanggit ko sa inyo yung mga bagay na yun na ang God has designed for you specifically. God has chosen your life direction. God has preserved you when you thought you wouldn't make it. God has given you assurance of your position in Christ. God wants you to be productive and successful in every aspect of your life. Now, ano ang ibig dito sabihin sa akin? Kasi tatanong yun ang sabi ng Panginoon, meron kang purpose. Dapat maging productive ka. Dapat ikaw ay merong direction sa buhay. Yun po kasi pag binasa mo ang Biblia, yun po yung guide natin, no, sa paglakad sa mundong ibabaw na ito. Katulad na namin laging binabanggit ni Eric, no? Ang kanyang word for this year, trust in the Lord with all of your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. At yung huling part, and He will direct your path. No? Alam natin lahat yung Proverbs 3, di ba? 5-6. No? Na total dependence on the Lord at siya ang bahala. Just like what the shepherd is doing to the sheep, no, yung mga sheep, total dependence sa shepherd. Kaya nga, sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not lack nothing, or I shall not be in want. Amen. Now, anong ibig sabihin ito sa akin, sa iyo, sa ating lahat? Number 1, it can give you confidence. Amen? Amen. Na ano man ang mangyari, alam mo na ang Lord mo, yung shepherd.
Na, alam mo na ang Lord mo ay siyang true vine. Kasi, naiintindihan mo na kaya ka pinili, kaya ka in-appoint, kasi siya mismo nagsasabi, I have chosen you, di ba? And appointed you. Yung pagkakapili at pagkakahirang sa iyo ng ating Panginoon, sa ating lahat ng Panginoon, ay meron tayong one purpose. Ang sabi, to go and bear fruit. Pero bago natin gagawin yung go, at bago natin mas lalo maintindihan yung bearing fruit, dapat maintindihan mo bakit ito sinasabi ng Panginoon. Kaya number 1, it can give you confidence. Number 2, it means that you are accepted and don't have to campaign to get elected. Oo nga. Hindi mo na kailangan mga panya. Oo. Dahil si Kristo mismo, namatay para sa'yo, at dahil si Kristo ay binigay niya ang buhay para sa'yo, sa mata ng Diyos, kahit ikaw ay makasalanan, ikaw ay madumi, ikaw ay maraming mga kalikuan sa buhay, ang sabi ng salita ng Diyos, He became sin that you might become the righteousness of God. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para ikaw na makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. And Jesus is saying these things na, I have chosen you and appointed you. Which means, confident ka na kapag umarap ka sa Diyos, meron kang lawyer, and that is Jesus. Amen. And that's why your acceptance is not based on your performance. Your acceptance is based on what Jesus has done in your life. Amen. And it's all about the grace of God. Number 3, it means that you are chosen to bless others. Kaya nga, you need to bear fruit. Hindi naman you need. You are bound to bear fruit. Supposed to be. Why? Kasi yung pamumunga mo ay magiging pagpapala sa iba. Amen? Tama po ba yun? Amen. Ang buhay mo dapat pagpapala. Hindi ka nakakatisod. Kundi ang buhay mo, kaya nga yung bunga ng Banal na Espiritu, later on we will discuss that. Okay? It means that you're chosen to partner with God and His mission on earth. Yun yung ating pong vision mission. Nung nakilala natin ng Panginoon, meron tayong purpose, kaya tayo tinawag ng purposeful branch. We are chosen and appointed by God for us to become partner with God in our mission here on earth. Kaya nga sabi, to go and bear fruit. May mission tayo sa buhay na ito na meron tayo dito sa mundong ibabaw. Kasi hindi naman po tayo, binibigyan tayo ng Panginoon, may experience natin yung goodness ng Lord here on earth. Kaya nga, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. You are the great ambassador of heaven. Amen. Amen. Mga ambassador at ambassadors tayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. And your mission is to become a blessing in being a partner of our God. So maganda pala makipag-partner sa ating Panginoon dahil alam natin hindi tayo malulugi. Amen. Because He is our source. He is our provider. He is our shepherd. He is our all in all. He is the true vine. No? Ang source natin ay laging ang Diyos. And then the last one, it means that you are chosen to offer a witness of Him through your worship and service. Everything that you do, you give glory to God. Kaya nga sabi ni Pablo, whether you eat, you sleep, you drink, you do it all for the glory of God. Amen. Lahat ng ginagawa mo ay nagbibigay kapurihan at pasasalamat sa ating Panginoon. And that's why, when you know all these things, meron kang response lagi na dapat ginagawa. Siyempre, naiintindihan mo at nalaman mo na ito pala ang gusto ng Panginoon para sa'yo, you begin now to pray. Number 1, you begin now to pray. Diba? Nung sinabi sa'yo ni Pastor Lydia, part ka na cooking ministry. Mother, di naman ako marunong magluto. Diba? Di ba lahat naman tayo nag-umpisa sa wala?
Pero, natututunan na natin ang lahat ng bagay dahil nais nating magpagamit. What do you mean? Maging useful, maging blessing. That's why you become part of that ministry. Hindi ka naman marunong mag-alaga, hindi ka naman marunong magturo sa mga bata in the Sunday school. But God have chosen you and appointed you to become part of that ministry. Amen? You become part of the music ministry. Hindi naman tayo lahat marunong tumugtog. Pero last Sunday, God have shown unto us, no? Si Kuya Ray, naging part ng Sunday service. Si Rande. Amen? Si Joshua Wednesday. Last Wednesday, si Josh tumugtog. Nagulat nga ako, bakit? Kasi wala yung anak ko. Actually, may anak ko no? Na Sunday. Ay, hindi, nandito, kaya lang, hindi siya yung naka-assign. Si Kuya Junel, hindi rin. And the appointed time for that young man. Kaya nga, balita sa akin ng tatay, Pastor, pag-uwi nga, nag-practice ulit. Nakita niyo yung overflowing ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Amen po ba yan? Amen. And you become now excited. Kaya nga, ang respond mo is to pray. Now, when you know that thing, hindi mo kayang gawin, the only thing that you can do is to pray. Pray to God. Number 2, be open and responsive. No, maging open and responsive ka doon sa sinasabi ng Lord. That's why every word that God is declaring unto us, Lord, akin yan. Kasi every word that God is declaring unto us will always result to become a blessing. Amen. Wala pong salita ng Diyos na nagsasabi na ikasasama mo. Dahil Jesus Himself declared in John 10:10, di ba? I came that you may have life and have it more abundantly. Yun sabi ng Panginoon. Yun yung kanyang purpose kung bakit siya naparito. At dahil doon, yung abundance ng kanyang blessing, ng kanyang buhay na binibigay sa atin is for us to become also a blessing and become partner of Christ. That's why let's always be open and responsive. And the third one is that consider who God placed you in your life to partner with you. Of course, in this walk natin ng ating simbahan, no, ang partner natin lagi ang ating Panginoon. Amen. But there are also people that God have chosen to become part of our life. That's why meron tayong mga groupings na gagawin. Thanks be to God, inuna na ng Panginoon yung mga katatayan. Now we have now our groupings. And then merong mga ministry, merong mga Sunday school, i-develop at i-improve na yan ng ating Panginoon. Amen. Now there are 6 ways na i-share ko sa inyo that we know that we are being appointed by God. Para masadong maintindihan, meron pala akong calling sa Lord, I was chosen by God, I was appointed by God. Ano ang ini-expect mo sa Lord? Hindi naman pwede na sinabi, ikaw Lydia Asuncion, dito ka sa ministry nito. Nag-pray ka, naging responsive ka sa Lord, tapos kinonsider mo yung mga sinabi ng Panginoon, inilagay ka dyan. Pag sinabi niya, inilagay ka dyan, di ba, in a branch, kapag namunga ba ang isang branch, ilan ang bunga niya? Marami siyempre. Di ba marami? Yes. Amen? So in the natural, yung bunga ng isang branch ay marami, di ba? Especially the ubas, the grapes. Di ba yung isang tagay nun, maraming mga ubas na nando doon? Yes. So yung paglalagay sa inyo ng Panginoon, ilalagay ka niya rin sa isang branch, no, ng ating simbahan na kung saan magkakaroon ka ng mga partners of ministry na tinatawag natin o cell group na tinatawag natin. We will call it a cell group wherein a cell, ang cell kasi ang scientific explanation, di ba, pagka-cell, may buhay. Yes. Di ba? Amen. So ikaw na nilagay doon, may buhay, may kakasama ka ng isang buhay na ang buhay nyo ay kailangan lumago, dumami. Amen. At maging pagpapala. Amen. Amen. Number 1 na dapat ninyong tatandaan, when God appointed you and chose you to be on that ministry or in that branch na bibigay sa inyo ng Panginoon, number 1, God's provision will always be there. Amen.
2 Corinthians chapter 9, verse 8. That's provision. Provision. 6 P's po ang makikita natin sa Panginoon. Hindi lamang 4 P's. 6 P's ang i-declare natin. Number 1, provision. Kasi, totoo naman, di ba? Hindi ka makakilos pag walang provision. Hindi ka isa sa big part, no, ng role ng ating pangangailangan ay provision. Provision sa lahat ng bagay. At ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Na ang Panginoon, kapag ikaw itinalaga niya, pinili niya at hinira, God is able, ano daw? Ikaw God is able to make all grace abounds towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Sa Tagalog, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. Sino daw ang papasagana sa inyo? Ang Diyos. Ang Diyos. So, huwag mo sasabihin, Pastor, hindi ko kaya yan. Totoo, hindi mo kaya yan. Totoo, nakikita ko na hindi mo kaya yan. Ako mismo hindi ko makita na kaya ko o kaya mo. Pero ano daw ang sabi ng Diyos? Ano ang pangako niya? Ano ang provision niya? Magagawa ng Diyos, ano daw? Pasaganahin kayo sa lahat Ng bagay. sa lahat ng bagay. Ano daw? At ano pa? At higit pa sa inyong pangangailangan upang, ano daw? Sumagana kayo para sa mabubuting gawa. That is your being fruitfulness. It's not about you. It's not about your resources, but it's about your source. At sino ang source natin? Ang Panginoon. Sino daw makakagawa? Ang Diyos. Anong gagawin niya? Pasasaganahin ka Amen. sa lahat ng bagay. Tapos yung pag nananagana mo raw, ay higit pa kayo. Sabihin mo, Lord, kulang nga ako eh. Ang sabi ng Lord, sobra-sobra ka. Kasi higit pa raw sa iyong pangangailangan. Amen? Amen. At dahil higit pa sa iyong pangangailangan, ano daw? Para daw lalo kang sumagana. That is fruitfulness. That is multiplication. That is abundance. And number 1, God will do to you is provision. When we went to Kalayaan, di ba nung nag-usap kami ni Bulso, sabi niya, praise God, wala pa tayo doon, sagana na po yung mga provision ng Lord. Nag-overflow yung mga regalo na ibibigay natin. Sobra-sobra. Nakapagpakain pa nga tayo ng Jollibee, in that place. Amen. Amen. Maraming, I believe meron pa tayong sobra, tama ba? Meron pa sobra. So, in every good works that God had prepared beforehand, ang sabi ng Panginoon, lakaran mo yun. Kasi siya ang great provider. Amen. Kasi kaya po tayo nagdadalawang isip kasi hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng resources. Don't look on the resources. Go to the source. And that is true vine, and that is Jesus. Amen po ba? God has already proven these things sa ating pong simbahan for the last 12 years. Sa ating mga camp, sa ating paglabas, sa ating mga Sunday service after this, meron tayong kainan. And God is faithful on doing these things for us. Amen. He always provide our needs. Tayo yung simbahan na takot magutom. Bawal magutom. Bawal magutom. Di ba? Yun po isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Unique. Na we can, after church, we can have fellowship, eating together. That's what the early church is doing in Acts, in the book of Acts. No, yung eating together, praying together. Nakita to ng Panginoon at siya'y patuloy na papala sa atin. At yan ang patuloy mong dapat makita. No, sa iyong paglakad, hindi ka magkukulang, sabi ni David. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Huwag mo isipin yung bukas. Kaya hindi mo na-enjoy yung ngayon because you are worrying about tomorrow. Sabi ni Jesus, walang inch, wala ka nang maidadagdag pa
na worry, an inch of worry on what will happen tomorrow. For today is the day that you will be receiving the blessings of God. Amen. Kaya lagi tayong live each day, one day at a time. Live for today. Kasi sabi ng Panginoon, sa tinuro niyang panalangin, give us this day our daily bread. Di ba? Hindi niya tayo tinuruan na give us for our 1 year provision. Kundi the provision of the Lord is always every day. At ang good news is that 2 Corinthians 9:8, ang gagawa ng Diyos na pasaganahin kayo na mga hinirang at pinili ng Diyos sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Amen. Kaya kapag sobra ka, ang ibig sabihin nun, yung sobra mong yon ay mayroong pagdadala ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga, nung nagbilagro ang Panginoon, dun sa 5 bread and 2 fish, pinakain ng 15,000 people. At may sumobra pang 12 baskets. Yeah. Alam ng Lord, during that time, may sharon na talaga. 12 full of baskets. Ang dinala pa nila doon sa ibayo. Kasi pumunta pa sila doon, at nakapagpakain pa sila. Amen. When God sent us to a place, there will always be an abundance. Yung ating pong camp, di ba, every camp that we have, talaga namang talaga ayaw tayong maggutom ng Panginoon, di ba? When we go to Palaya, overflowing, nung nagpunta tayo dito sa Villa Caridad, overflowing din yung mga pagkain, di ba? Halos, mas pa na kayo sa mga kinakain ninyo. Amen. Number 2, kapag alam mo naman, you are well provided by the great God, by the true vine. Number 2, you will always experience this number 2, P. Peace. Kapayapaan. John 14:27. Kaya kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag matakot. In our journey, in doing these things sa ating Panginoon. Kasi yung sasabihin niya, go and bear fruit. Yung pag-go po natin, yung paghayo po natin yon, inaasahan ng Panginoon na mamunga ka. Pero dapat tandaan mo na sa paghayo mo, God will provide. God is your peace. Amen. Kaya sabi ni Jesus, in this world there are tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Jesus is your peace. Sa bawat paghayo natin, minsan may mga kiskisa, may mga problema sa ministry, sa mga schedule, sa magpapakanta, hindi siya pwede, pero ikaw ay pwede. Grab the opportunity. Hindi ako pwede ngayon magluto. Minsan pag sinabi, hindi ako pwede magluto. Ako, magluluto ako, kaya ko yun. Kaya mahirap naman na nagluluto ako, tapos nandito ako nagpipreach. Hindi ako dalawa. Baka masunog yung niluluto ko. Kaya ang Panginoon, lagi kanyang bibigyan ng provision at peace. Because you are doing this thing not for someone, but you're doing these things to give glory to God. Amen. Number 3, aasahan mo ang bagay na ito. Number 3P, na you are in the right track. Merong kokontra, persecution. Hello? Ito yung isang bagay na ayaw natin eh. Letter P, persecution, o pag-uusig. John 15:18-9. Tingnan nga natin. John 15:18-9. Kung napopot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyo ako muna ang kinapopotan nito bago kayo. Okay? And then verse 19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili kayo mula rito, kaya napopot sa inyo ang sanlibutan. When we go and preach the gospel, there will be some merong kang ma-experience na kapag pinapahayag mong salita ng Diyos, merong mga hindi tatanggap,
Meron tatanggi, alam ko na yan. Kukontra. Pero when you earnestly seek to fulfill God's will, you will inevitably attract the attention of the enemy. Sometimes it will discourage you, sometimes it will derail you, no? Panghihinaan ka. Matatakot ka, madi-discourage ka. Yung mga maliliit na bagay, yan ang gustong-gustong atakihin ng enemy sa atin. The enemy will always, in John 10:10, sabi ni Jesus, di ba? I came that you may have life and have it more abundantly. Pero may warning po yun, huwag niyo po lamang tatanggapin yung paborito niyong verse. Pero sabi ni Jesus muna, the enemy, and that is Satan, come to steal, to kill, and to destroy. Nakawin, steal, kill, patayin, and to destroy, sirain. Ang ano daw, yung dapat na nagaganap sa buhay mo. Abundant life, peaceful life, a well-provided life. Kasi nung gusto mong kaaway, guluhin ka. Gusto ng kaaway na malito ka, na huwag ka magtiwala, na magkaroon ka ng takot. Kaya nga sabi di ba, meron ako sharing sa inyo sa GC, the word worry was being written in the Bible 365 times. In a year, there is 365 days. Kaya nga sabi ni Jesus in Matthew 6, do not worry what you eat, what you drink, what you wear, where you live. Alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Amen. And amen. And there will always be persecution. The enemy will always prevent you on doing what God wants you to accomplish. Amen. Sa ministry, sa mission, sa pagtugtog, yung mga maliliit na bagay, usapan 1 o'clock, darating ka 3 o'clock. Nakakaano yun, nakaka-discourage. Amen? Tama ba yan? Parang ngayon yung, amen. Wala bang gano'n? Tama naman, amen. And we declare that. Okay? Yung mga maliliit na bagay na hindi mapagkasunduan. Kaya may part po nung, di ba, nung John 15, there will be pruning, there will be cleaning. But my word already cleansed you. Hindi na natin babalikan yun. Kasi tapos na tayo. Gusto ko na magpunta sa John 15:16 kasi ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Go and bear fruit! Amen! Amen! At yun ang gagawin natin. Kaya nga kailangan natin maintindihan, kapag tayo ay pinili at inirin ng Panginoon, yung provision niya naroon, yung kanyang kapayapaan ay naroon, merong pag-uusig or persecution, but these things will always make us strong. Sabi ni Pablo, being strong in the Lord and in the power of His might. Number 4, production. When you say production, ano ibig sabihin nun? The output. Praise God. Pero bunga. At ang bunga ngayon in Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ito po yung abiding in the vine. Subalit ang bunga ng Espiritu, number 1, pag-ibig. Alam nyo, last 3 Fridays ng ating month of February, I assigned the tatays about the Bible study. And wala po kaming topic na ina-assign. I want them to pray, to seek the will of God, and to share to us what God is saying sa mga katatayan. Number 1, topic namin, choose life. Number 2, choose to love. And number 3, last Friday, choose to forgive. Ganda, no? Life, love, and forgiveness. Kasi kailangan natin ng buhay. Kailangan natin matuto tayong magmahal. At sa pagmamahal na yon, maraming bagay na pwede tayong kadapa o persecution, pag-uusig, o discouragement. Matuto tayong magpatawad.
Amen. Because that is what God wants us. No? Hindi ka lang marunong magmahal, marunong ka rin magpatawad. Thank you for the background music. Are you saying that I have to finish my preaching? Di ba ganun yan sa mga preaching, may mga tumutugtog na, senyalis na po yun, dapat tapusin mo na. Okay, pero number 4 pa lang ako, production. Tiga-production po kasi yan no? Subalit, tiga-warehouse, parte siya ng production, di ba? Subalit, ang bunga ng Espiritu, ng banal na Espiritu, love. At kung meron kang love, you have joy. Kung meron kang joy, you have peace. Ano po yan, ano po yan, dapat nagpo-progress ka. Una, dapat meron kang pag-ibig. Kaya nga, ang bunga Kaya nga sabi doon, the fruit, parang singular. Kailangan mo simula lahat sa pag-ibig. Di rin sinabi din sa Tagalog, subalit ang mga bunga ng banal na Espiritu. So it's a singular, not plural. Na nagsisimula lahat sa pag-ibig. At kung may pag-ibig ka, may kagalakan ka. At kung may kagalakan ka, may kapayapaan ka. At kung may kapayapaan ka, magtiyatiyaga ka. Meron kang pagtsatsaga. At dahil may pagtsatsaga ka sa lahat ng bagay, sa mga nakakasama mo sa ministry, sa mga nakakasama mo sa paglabas, sa mga nakakasama mo sa gawain para sa Panginoon, mabait ka. Amen. Kapag ka nagkakasungay ka, babalik ka dapat na meron ka munang pag-ibig. Hello? Tapos kabutihan, katapatan, faithfulness, at yung muli, kasi siyam yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan ang unang dapat meron ang bawat isa sa atin. The fruit of the Spirit. Kasi when we go out with joy and be led forth with peace. Now, kapag pumupunta ka doon, dapat nagiging evident ang lahat ng ito. Pupunta ka doon, wala ka matutulugan, meron kang pagtsatsaga. Una, yung gagawin mo, may pag-ibig ka, may kagalakan, kahit ano yung pakain sa'yo, kahit saan ka pumunta, ay marunong kang magtiis, magtsaga, mabait ka, mabuti ang lahat ng iyong gagawin. Amen? Sa ministry rin, kahit putol-putol na yung mga cords na yan, merong nagtsatsagang mag-repair. Pag-pray po natin ang ating music ministry, marami na silang pangangailangan. Minsan may mga pumuputok-putok. Pati po yung ating mga speaker, inuubo. Sasabi na naman, papaliwanag. Naririnig yan? Minsan dineded mo na lang natin, di ba? Pag-pray po natin ang ating music ministry. Amen? Pag-pray po natin yung mga, sa ating mga cooking ministry. No, ang galing nila mag-budget. For the budget of less than 3,000, kakain tayo ng masarap. Labor of love, pagtsatsaga, pagtitiis, nandoon po lahat sa cooking ministry. No? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, pagtitiis yan, kabutihan. Imagine nyo, sarap na luto, di ba? Hindi sobra sa bechin. Kasi kung lahat tayo nahihilo, sobra sa bechin. Amen. Number 5. Dahil alam mo na God will provide, payapa ka, merong kaguluhan, pero alam mo na ang Panginoon, ang resulta nito ay magandang production, nababago ka. Every time you do something for God, una niyang bine-bless ka. Kasi sabi ng Panginoon, managana ka. Para sa iyong kaya nga yung provision, magagawa mo ng Diyos ang pananaga, napasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mga mabubuting gawa. God, ang blessing ng Lord, nagsisimula lagi sa atin. Na tayo na tumutugon. Amen. Amen. Kaya nga willing ka mag-abono sa gawain ng Panginoon. Tama ba yan? Dahil nandoon yung nag-uumapaw ang kagalakan mo.
And number 5, dahil doon, you you have the passion to do all these things. Na kahit ikaw na namang isa, dahil yun ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, gagawin mo yun. Hindi ka nakabase sa hindi pagsama ni Pastor Rowell. Kasi wala ako nun eh. Sabi ko matatay ka na. Pero hindi yun naantala dahil alam nyo na mayroong gagawin ng Panginoon sa lugar niya kahit wala ako. Because you have the passion. Yung isang way na kung saan matututunan mo, ako hinirang, ako pinili ng Panginoon. No, in Tagalog, passion, pagsinta. One blessing of serving the Lord is that He often allows you to pursue what you love. Your gifts and talents align your passion and interest. Kaya kung meron kang gift in singing, be part of the music ministry. Pero may desire ka. May desire ka na alam mo, hindi ka, katulad ng share ng isang kapatid, no? Pastor, hindi naman talaga ako marunong magluto. Pero sabi ni Mother, magluto ako. Gagawin ko yun. Hindi para kay Mother, para kay Lord. Amen. At natuto siya magluto. Natuto niyang i-enhance yung mga lulutuin niya. In singing also and playing the instrument, si Kuya Ray, diba, hindi naman agad pinatugtog ng Sunday. No? Meron siyang interest in playing the keyboard, and kailangan niya matutunan yon. Kailangan niyang ilagay yung kanyang interest o yung passion niya to become part of that music ministry. Amen. Inassign kang sumulat o being part of the media team. Diba? Hindi naman ikaw magaling sa pagsusulat, pero God will always honor the desire of your heart. Amen. And that is part of your calling to the Lord. Okay? And the last one is that, ito ang pinaka-importante, His presence. Ang kanyang presensya. Exodus chapter 33 verse 14. Kasi si Moses, when he led the Israelites going out sa Egypt, papunta sa Promised Land, dala-dala niya yung 2 million more na souls o kaluluwa na may mga pasaway, ang daming kontra. Alam niyo po ba siya yung panahon niya, napakahirap pong maging leader kasi ang daming kumukontra sa kanya. Hindi naiintindihan ang pinapagawa ng Panginoon. It's really, really hard to become part of the leadership. Minsan hindi ka maiintindihan ng mga tao. Pero kailangan mong gawin dahil ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. And one day, you will be in that position of your calling. That God wants you to lead people, God wants you to lead a certain group. Kaya sa paghayo natin, di ba? We will be going to that place, you will be meeting people and become part of your life. Amen. Pero ang kailangan mong dapat nakasigurado ka sa bawat paghayo mo, ang sabi ng Panginoon kay Moses in Exodus chapter 33 verse 14, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Ang sagot ni Yahweh. Ako mismo ang sasama sa inyo at bibigyan kita ng kapahingahan. In other translation. Importante po kasi yun na you are doing things na alam mo, the Lord is with you. At dahil alam mo, kampante ka, di ba? Alam naman natin kapag may ginagawa ka isang bagay at alam mo na sigurado ka na merong kakampi. At ang pinakamagandang kakampi ang ating Panginoon. Amen. Dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. That's why every time you do things for the glory of God, you become stronger. You become encouraged. Yung one good example is that yung tumugtog si Kuya Ray, ang binalita kagad ng ama, pag-uwi nga, pastor, nag-practice ulit.
Gusto niyang i-enhance, gusto niyang i-develop pa. So, kailan ba natin siya uli a-assign? Kuya Engineer. Mamaya. At kapag alam mo, gusto-gusto mo yung ginagawa mo, maaga ka lagi. Hindi ka madelay. Amen? Yes. Kaya nga pagka meron tayong camp, ang aga natin lahat. Excited kasi tayo lahat. Even tawag dito, yung mga katatayan, ang aga nila dito. Tapos nakakauwi na nga kami, minsan 9 na or 10. Hindi namin namamalayan yung oras. Kasi, that's how God wants you to become part of the ministry or in the work na pinagdadalagan sa inyo. Lagi kang dapat masaya. Payapa. At alam mo na ang ginagawa mo ay hindi para sa tao, hindi para sa Diyos. Kaya nga, John 15:16 sabi niya, I have chosen you and appointed you that you should go. Okay? In the next succeeding Sundays, yung going natin at bearing fruit natin, it's just be a natural thing. Why? Because you are so convinced that you are being chosen and appointed by God, knowing na ang kanyang provision, ang kanyang peace, ang kanyang ang pagiging productive, ang pagiging passionate, at ang kanyang presensya ay naroon in spite of na mayroong persecution. In spite of na mayroong problem. When you say persecution, may problem eh. May mga bagay na hindi mo gusto pero nagaganap. Amen? Para, sign po yun na mas magtitiwala ka sa Diyos. Pag may dumadating na problema, lahat po yun, mayroong problema sa ministry, sa church, sa paghayo natin. May mga maliliit tayong na-experience, tama po ba? Pero kung titignan natin yung sitwasyon, mamamagnify yun. Pero kung lalapit tayo sa Diyos, magagawa ng paraan. Amen. It only shows you always need God. Amen. Wala pong bagay. Sa trabaho natin, sa pagtatrabaho natin, magkakaroon tayo ng maraming problema. Di ba? Magkakaroon tayo ng mga hindi natin inaasahang bagay. Pero there is always God na tutulong sa atin. There is always His provision. Yung kapayapaan niya. Yung kanyang presensya na laging nasa sa atin. And this morning, when God called you and chose you to become part of what God is doing in our church, sabi niya ganon, no, whatever you ask the Father in His name, He will give it unto you. At yan ang assurance natin sa ating Panginoon sa umaga po. And if you are part of this great commission by God in our church, I encourage you now to stand up and let's pray and thank the Lord. Amen. Hallelujah. Lagyan nyo na ngayon ako ng background music. Biglang nag-request. Hallelujah, Lord. Sabihin mo sa katabi mo, you are chosen and appointed. And I believe, sa simbahan pong ito, simbahan po natin, lahat tayo, alam po, nasa mga ministry na no? Tama ba? All of us, most of us, are part of the ministry. And this ministry, God wants you to go and bear fruit. And bear more fruit. And that fruit should remain. Ang direction po natin this year, we will multiply. Di lamang po yung bunga ng banal na Espiritu. That out of that fruit na meron ka, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. When you go out, all these things are evident. That's why you attract people. At yung sabi ganon, yung part ng bunga na ibibigay sa atin ng Panginoon. Dadami tayo. Pero kailangan muna ang pagdami natin magsimula sa ating mga buhay. Sa ginagawa sa atin ng Panginoon. And God, I am so thankful to God because God is doing great and mighty things po sa ating buhay.
sa bawat pamilya, sa ating mga karakter, sa ating mga gagawin pa for this year 2025. And I believe there will be multiplication. Amen. There will be an abundance. And Lord, this morning, this is our prayer. Ang biyaya mo ay saganang dadaloy po sa aming kalagitnaan. Mananaga na kami, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na ng pag-ibig, ng kapayapaan, ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. And we continue to declare this promise, Lord, na magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mga mabubuting gawa. This is your promise to us, Lord, in 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And this is also your declaration to us, Lord, sa Ephesians chapter 2, verse 10, that we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, in which God had prepared beforehand that we should walk on them. Ito po yung path, Lord, yung pathway na dadaanan po namin, Panginoon. Na inihanda mo na beforehand. Na kami na nakipagkaisa sa iyo, kami na nagtitiwala sa iyo, kami na nagre-remain sa iyo, Lord. Being the true vine, we will lack nothing because you are our great source. And this morning, dear Lord, we thank you that even though we are not worthy, we are not qualified, but your word declares to us in John 15:16, you have chosen us and appointed us, Lord, to go and bear fruit. And that fruit should remain. This now we are looking forward, Lord. There will be people that will be coming into our life, O God, na magiging bahagi ng iyong kaharian, Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng buhay na meron kami, Panginoon, ay mahayag ang pag-ibig mo, ang kagalakan mo, ang pagtitiyaga, ang kabutihan, ang katapatan, ang pagpipigil sa sarili, O God. Na ang buwang ito, Panginoon, ay magiging evident sa aming buhay. Because we are experiencing these things, Lord, to overflow in our life. And that joy may complete because we are your disciples. Salamat po, Panginoon. And this morning, Lord, we seek all these things in your name by the power of the Holy Spirit, Lord. And we are looking forward for greater things, Lord God, na inihanda mo na para sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. We thank you, Jesus, being the center of everything that is happening in our life, in our ministry, and even in our family, and even in our church, Lord. We continue to declare you, Jesus. We continue to speak you, Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. We pray all these things in Jesus' name.